Bagong 125cc scooter sa Pilipinas na matipid sa gas tapos may libre pang top box. Pero bago natin pag-usapan yung motor na yan, napansin namin na marami pa rin sa inyo hindi nakasubscribe o nakafollow sa channels and pages ng Motor ni Juan. Malaking bagay po ang inyong mga like, comment, and share para siguraduhin mas marami pang mararating ang video na to. This is the Kymco Agility Eco 125, ang pinakabagong 125cc scooter ni Kymco, priced at 82,500 pesos. Pag-usapan natin, ano nga ba meron sa motor na to? Pagdating sa forma, makikita natin that this has that sporty feel. Although it's a little lower in seat height at saka shorter yung wheelbase niya based on how I see it. Ano siya parang mukhang e-bike na hindi. Parang ganun yung dating niya kasi parang ang gaan-gaan niya tingnan. Pa-forward leaning, lahat ng mga ginyahan dito with aggressive headlight assembly na magkahiwalay. We have the DRLs as well, stemming from the top pababa. We have a couple of dissipation panels here, tapos malaki na rin yung kanyang front fender. If we're looking at it from the side, hindi katulad ng mga ibang 125cc scooters, wala itong mga decals. As apart from the 125cc branding at saka yung kanyang embossed na Agility Eco 125. Ang alam ko mga brother, kaya meron tong specific na Eco branding is sa ibang bansa, if I'm not mistaken, meron kasing Agility 125 lang at iba pa yung Agility Eco 125. So, the Eco 125 yun yung nakarating naman dito sa Pilipinas. And then pagdating naman sa likod mga brother, malaki yung kanyang taillight assembly. Malaki yung sa signal light part and then ninipis siya dito pagdating sa kanyang brake lights. Pero one assembly lang siya. So that's something that's I've always appreciated. And then malaki yung kanyang rear fender with a built-in mudguard as well. Kapansin-pansin naman na sa looks niya, kapansin nyo bakit may top box? Kasi built-in na talaga to mga brother. So the top box mamaya pag-uusapan natin to pagdating sa features. Kasama na to when you buy a brand new Eco 125. Sakali may magtinda sa inyo ng segunda mano tapos wala to, questionin nyo na kasi dapat kasama talaga sa motor yan. Now, let's talk about the engine. Pinag-uusapan natin kanina, this is the Agility Eco 125. Ito yung pinarating sa Pilipinas mga brother. So yes, this has a 125cc engine na supposedly matipid. So according to Kymco, you can get up to 53 kilometers per liter. Kung titingnan natin sa spec sheet, isa na to sa pinakamatipid na fuel consumption when it comes to the 125cc category. Ngayon, sa paggamit ko, around Bulacan, hindi naman ako masyadong nag-long ride. Malayo na yung sa Bacas River ng Norsagaray. Pumalo ako dito between 49 to 50 kilometers per liter. Ano pa kasi yun? Medyo sagad-sagaran. Although hindi ako fully loaded, walang laman yung top box ko, ako lang talaga, yung rider lang. So I was able to get 49 to 50 kilometers per liter consumption based on my weight and based on how I use it. So, still, isa pa rin sa pinakamatipid pagdating sa 125cc category. Ang napansin ko lang sa kanya, pagdating sa performance ng makina niya, when it comes to acceleration mga brother Ready, 3, 2. So kung napansin nyo, hindi ito yung pinakawapak in terms of your initial torque. Hindi siya torquey, hindi siya ganun kahatak. Kailangan mong magkaroon ng buwelo for you to achieve or for you to get to higher speeds. So the scooter kasi is not built for hatawan. The scooter is built for practicality, kaya nga siya Eco 125. So yes, hindi siya ganun kabilis, hindi ganun kalakas yung hatak niya. So if you're someone who's looking for that punch in power, maaring hindi ito yung scooter na para sa'yo. Pero kung gusto mo yung serviceable scooter na matipid sa gas, yun yung i-deliver ng makina niya. Pagdating naman sa kanyang fuel capacity, matipid na siya sa gas, tas ang laki pa ng tangke niya. One of the biggest, if not the biggest fuel tank
pagdating sa 125cc category kasi this can have 9 liters worth of fuel. So yung actual fuel consumption ko at 50 kilometers per liter, tapos 9 liter yung aking gas tank. You can go as much as 450 kilometers in one full tank. Malayo yun. Based on the gas consumption alone, this is good for daily rides, yung mga pang-service mo. O kaya naman sa mga kapatid natin na delivery riders, yan, maaring isa to sa mga options na pwede mong pagpilian given the fuel efficiency alone, mas makatipid ka, lalong-lalo na ang taasan ng presyo ng gasolina ngayon. So again mga brother, this is not the fastest, this is not the torquiest scooter in the 125cc category, but what the Agility Eco 125 brings is the fuel efficiency. Kung i-rank mo yan, lahat ng mga 125cc category, andyan yan, andito siya sa bandang taas pagdating sa patipiran sa gas. And then pagdating naman sa brakes natin mga brother, in front, what we have is, ito, single disc brake, round disc brake, 2 caliper, yung kanyang calipers. And then, dito ako nagulat, akala ko talaga drum brake tong ano na to, tong motor na to. Pagdating ko sa likod, disc brake din. Yung sa initial na feature natin to during the Kim Coast launch, marami rin nang nagulat kasi disc brake pala siya. So the front and rear disc brake definitely gives us a better sense of security pagdating sa ating stopping power. Kasi disc na yan eh. Alam mo naman pag drum, medyo adjust pa yung konti, hindi rin kagad yan kaya ng sudden stop. Nasa sa'yo na lang mga brother, dahil nga malakas yung kanyang rear brake, dahil disc siya, it's up to you na timplahin yung pagpreno mo, whether front lang, rear lang, or balance yung dalawa, for you to get used to the braking power ng Agility Eco 125. When it comes to the suspension, what we have in front is telescopic fork nito mga brad. And then sa likod naman, we have single suspension. Ito mga brother. So nung una, ang iniisip ko, baka matagtag tong ride na to, but just riding, hindi ko naman siya dinaga sa mga sobrang baku-bakong kalsada, but just na normal, yung mga mahams tayong konti, magkakaroon tayo ng lubak, and yung sementadong kalsada, it gives that comfort. Actually, okay yung suspension niya. Given single suspension to sa likod. Sa harap naman, hindi naman ako na lubak ng todo-todo, pero wala naman ako naramdaman na tumutukod. So, stock suspension, okay yung settings, at least for my weight. Pagdating naman sa gulong, dahil nga ito ay hindi panghatawan, hindi ko na rin ito masyadong yung sobrang aggressive cornering. Pero sapat yung traction ng gulong na to for your daily rides, yung mga urban commutes, papasok ka ng opisina, pauwi. Given that it's summer, unfortunately, hindi ko na subukan yung traction na to kahit sa mga basang kalsada kasi sobrang init talaga ngayon, walang pagkakataon na matest yun. Normally, I do test it out, but we weren't given the opportunity. Pero yung stock tires na to, okay na rin naman. Talaga siguro mga 1 taon mahigit pa yan, depende na lang sa gamit mo. And then sa riding position naman niya mga brother, you may use me as a reference, I'm 5'10" in height. Ito siya. Isa na to sa mga pinakamababang scooter sa 125cc category that you can get. Sobrang lapat na lapat yung aking paa with, naka-bend pa yung mga binti ko mga brother. And then, ma-appreciate mo kung ikaw ay laging may dalahin yung malapad na gulay board sa harap. Ayun, lawak niya, no? So, may gulay board siya. Ito yung riding position. My arms are a little extended. Hindi siya ganun kalapit sa rider para yung nakababa lang yung siko na mas relax. Pero upright riding position pa rin, hindi ka naman masyadong mag-e-extend. Napansin ko lang mga brother, although comfortable siya, pag medyo sisingit-singit ka sa traffic, yung turning radius niya pag sinagad mo, yan, para sa height ko, yan, sabit na siya sa brakes and then sa handlebar. So kung medyo magsisingit kahit isasagad mo yung turning radius, ilalabas mo. You will have to make an effort para ilabas yung hita. Yan. So isa pa, tingnan natin ha. So sagad natin, ayan na. Kumbaga makukulong yung hita mo dito. So medyo ilalabas mo na lang to. And then pagdating sa angkasan, enough naman. Kumbaga sufficient space pagdating sa angkasan. And then good thing kasi nga, meron na siyang top box na meron na ring backrest. So magiging komportable din naman yung angkas mo. So you can go for long rides on this. Gagawin na matipid sa gasolina. One thing that's noticeable as well is the side mirror. Na-appreciate ko yung fact na malaki yung side mirror niya, kitang-kita ko talaga yung nasa likod. Although, pagdating kasi dun sa, tingnan mo, yung pagkalagpas niya sa handlebar ko, lagpas talaga by about maybe 4 or 5 inches. So kung ikaw ay medyo sisingit-singit sa traffic, mag-gain filtering ka, this is something that you have to consider kasi malayo yung distansya ng side mirror dun sa end ng manibela natin. Maganda sana kung mga hanggang dito lang
lagpas ng konti. But it's pretty much ano lang naman yan. Konting opportunity lang. Madami namang nabibigyan ng mga aftermarket na side mirror ngayon. But in terms of riding comfortability, eto siya. Upright riding position, komportable, malaki yung footboard, malaki yung gulay board. And then, gaya ng nabanggit natin kanina, the suspension gives you that comfort. Kung hindi ka naman aggressive riding, you won't do that in this motorcycle as well. Then ano lang to, parang chill ride ka rin lang talaga. Features muna tayo mga brother sa kanyang underseat compartment. Yan, malalim yung kanyang underseat compartment. So let's try open face helmet pagdating dito sa compartment ni Agility. Kasya. Open face, kasya siya. Yung full face, dahil halos sakto na lang to mga brad, di na siya kasya. That's why, meron na siyang built-in na top box. Andito na rin yung susi niya. Meron kang dalawang susi para dito sa 30 liters top box. Kymco branded dahil ito ay kanilang giveaway na. Ayun, di ba? May helmet na rin dito mga brother. So this is open face. Ganyan pa kalaki yung space niya. So, kahit full face helmet kakasya dito mga brad. Ayan. So, you have a couple of compartment na pwede mo paglagay ng helmet. Obviously dito, pagdating sa full face, yung sa top box mo, or sa open face, kasya naman dito sa kanyang built-in na compartment. Again, for the top box, this is 30 liters at kasama na to when you purchase this unit. This is not a promo or marketing strategy, kasama talaga siya. And then sa harap, we have a couple of front pockets na kasyang 1 litrong tubig dyan. Actually, malaki. Hindi nga lang siya covered. So, hindi ka pwede maglagay ng gadgets dyan for security reasons, obviously. And then we have a Harbinger lock pagdating sa mga carry natin dito, mga brad. And na-mention na nga natin, eto, tapos samahan mo ng malawak na gulay board. Goods na rin yan. We have a charging port dito sa kanyang kaliwa. So, dalawa na siya. We have for Type-C and then USB. Pero gaya na sabi ko, if you're going to charge at ilalagay mo dito sa front pocket, just be wary, baka magaglag or baka makalimutan mo, it's not secure dahil open nga yung pocket natin. Pagdating sa ating panel, this is a digital panel. So just the usual, we have the speedometer, gas, clock, RPM, pero take note that we already have a built-in voltmeter dahil wala nga siyang kickstart, so at least we can monitor the battery health. So again mga brother, this is the Kymco Agility Eco 125. Base sa kanyang presyo, specs, and functions, sulit nga ba ang motor na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka magpahuli sa lahat ng mga reviews, tips, and updates natin pagdating sa motor, be sure nakafollow kayo sa lahat ng ating mga social media pages katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Dahil matipid sa gas, ikot muna tayo. Di pa lang, mahal na rin pala gasolina ngayon, no? Bahala na.